Isang magandang umaga sa inyong lahat at nawa sa umagang ito ay patuloy na ating mapapurihan ang ating Diyos na buhay. Alam po natin tayong mga tumanggap na sa Kanya ay napakahalaga na yung ating pamumuhay bilang Kristiyano ay nakalulugod sa Kanya. Lalo na yung ating mga sinasabi o sinasalita ay lagi nang kinakikitaan o kinariringgan na makapal na saksi na nakapaligid sa atin ng pananalita na kung saan ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay mayroong kinalaman dyan. Ang topic natin sa umagang ito ay pananatiling malinis, pamumuhay natin, tama bang gawin? So ano yung mga sangkap nito? Paano tayo makapamumuhay ng malinis at paano tayo makapananatili na tayo ay malinis? Una sa harapan ng Diyos, pangalawa sa harapan ng mga nakakasaksi sa ating buhay. So kung mayroon kayong Biblia, ay inyong kunin doon o inyong buksan doon sa awit 119 verse 9. Kung handa na kayo ay babasahin ko ang talatang ito. Ang sabi ay ganito: paano mapananatiling malinis ang pamumuhay ng isang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kasulatan? Bago po natin pag-usapan, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat-lahat sa amin, maging ng aming karunungan, maging ng aming lahat-lahat na kinakailangan. Kaya sa umagang ito, nais ka naming sambahin, nais ka naming papurihan, at ikaw, Panginoon, ang aming maitaas, at kami ay mababa. Purihin ka, sambahin ka, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, at patuloy na ang salita mo na aming pag-uusapan ay lalong maging daan para lalo ka naming makilala at sa ganoon, kami ay lumakad ayon sa iyong kalooban at ikaw ay aming paglingkuran. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So sa umaga pong ito, yan ang ating pag-uusapan. Pananatiling malinis pamumuhay natin. Tama bang gawin? Ano ang mga dapat nating gawin para tayo ay makapanatili sa pamumuhay na malinis, yamang tayo ngayon ay mayroon ng ginawang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang talata na rin ang sumagot doon sa awit 119 verse 9, sabi niya, paano mapananatiling malinis ang pamumuhay ng isang tao? Ang sagot ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kasulatan. So therefore, para ho tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon, para ho tayo ay maging malinis sa kanyang harapan, napakahalaga ho na sinusunod natin yung kanyang kasulatan or yung banal na salita ng Diyos, which is the Bible. So ano ba ang itinuturo niyan? Mayroon ho tayong dalawang puntos ngayon na pag-aaralan. Ang una ay buong pusong sundin ang kautusan, sabi ho ng talata, at pangalawa ho ay buong tiyagang hanapin ang kanyang kalooban. So yan po yung dalawang puntos na ating pag-aaralan. Alam po ninyo, ang pananatili na malinis bilang isang Kristiyano sa ating pamumuhay ay napakahalaga ho sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat una, yan ho ang nais ng Diyos sa atin. Ngayong tayo ho ay nakakilala na. Dahil nung tayo po ay wala pang ginagawang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, hindi ho natin alam yan. Kaya ho basta na lang tayo makapagsalita, basta na lang ho tayo makapamuhay, kahit meron na tayong nasasaktan, kahit ho yung ating pamumuhay ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ho natin alam yan. So ngayong alam na po natin, napakahalaga po na ating panindigan, napakahalaga po na ating tayuan, na tayo ho ay mga pinili ng Diyos para ho makapag-present niyan, or makita sa atin na tayo nga ay tunay, na mayroong malinis, na pamumuhay. So, sabi ho ng Roma number 1, atin hong isa-isahin, buong pusong sundin
ang banal na kautusan. So marami hong itinuturo sa atin ang salita ng Diyos or ang Biblia. Unang-una, paano ho ba natin buong pusong susundin ang banal na kautusan upang tayo ho sa harapan ng makapal na saksi na wala pang pagkakilala sa Diyos ay manatiling mayroong kalinisan sa ating pamumuhay. Una, sabi hong ganon, itanim sa puso ang kanyang kasulatan. Ako, napakahalaga ho niyan na kapag ho binabasa natin ang Bible, hindi lang ho natin basta binabasa. Ito ho ang sabi ay itanim natin sa ating puso. Parang walang pinag-iba yan kapag ho noong tayo ay nanliligaw sa ating asawa, ano ho, lahat ho ng sinasabi ng ating nililigawan na itinatanim natin sa ating puso para ho nang ganoon ay matandaan natin at lalo natin siyang makilala. Ano ho? Ganon din po bilang Kristiyano. Para makapanatili po tayo na mayroong malinis, ano ho, na pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng makapal na saksi, napakahalaga hong yung kanyang salita ay nakatanim sa ating puso. Totoo ho ba yun? Totoo ho yan. Dahil sabi ho ng awit, buksan po ninyo ang inyong Bible sa awit 119 verse 15. Ito ho ang sinasabi. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan pagbubulay-bulayan ko. Ano ho? Kaya ho napakahalaga mga kapatid, hindi lang ho basta binabasa ang salita ng Diyos sapagkat kung ganun po, titiyakin ko po sa inyo, hindi ho ito maitatanim sa inyong puso. Wala hong pinag-iba kung magbabasa tayo ng comics. Ano ho, pag magbabasa tayo ng comics, pagkatapos ho natin umalis doon, hindi na ho natin naalala ang istorya. Kaya ho napakahalaga na yan ho ay itinatanim. Papaano? Pagbubulay-bulayan natin at sa pamamagitan ho ng pagbubulay-bulay, yan ho ay tumatanim sa ating puso at sa gayon, yan ho ang nagsisilbing guide, nagsisilbing tagapagpaalala sa atin na kung tayo ay sakaling makakaisip ng pangit na pananalita, yan pong salitang Diyos ng Diyos na iyan na naitanim natin sa ating puso ang magpapaalala at magsasabing ganito, oops, ikaw ay Kristiyano na, hindi na dapat magsalita ng mga bagay na yan. Ano ho? Kaya napakaganda, sabi hong ganon, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan pagbubulay-bulayan ko. Kaya ho napakahalaga, tandaan po ninyo, hindi lang basta po binabasa ang salita ng Diyos, kundi ito ay binubulay-bulay para ho maitanim natin sa ating puso. Ano ho? At sa gayon, uulitin ko, maging guide ng ating buhay para ho tayo ay makapanatili na mayroong kalinisan sa ating pong puso at isipan, lalo na doon sa ating bibig. Ano ho? Na hindi na ho natin nagagamit yan sa masasakit na pananalita at pananalitang sabi ng Bible, walang taros. Ibig sabihin po noon, walang kontrol. Ano ho? Hindi ho natin iniisip yung ating mga sinasabi. Ang tanong, papaano ba tayo mamumuhay bilang Kristiyano? Ano ba ang pinaka-the best na makita dapat sa atin? Abay, syempre, kahit di na po tayo magsalita, kung makikita nila na talagang tayo'y namumuhay ayon sa salita ng Diyos, na mayroong kalinisan, mayroong katapatan, sila po mismo ang magtatanong at magsasalita sa ating, Brad, bakit ganyan ka? Napakaganda ng iyong attitude. So yan po ang bunga, ano ho, kapag talagang ang salita ng Diyos ay natanim sa ating puso. Minsan po kasi marami po ang mga kumilala na sa ating Panginoon na kung saan ay kakaringgan pa rin natin ng mga pananalita na hindi na dapat naririnig sa isang Kristiyano. Kaya kung sabi, pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos para maunawaan natin at sa gayon, maitatanim natin yan sa ating puso. Sabi ho ng awit 119 verse 16, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang ito'y di malimot. Ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano ho?
doon sa awit 119 verse 16, sapagkat siya po yung nagsasalita dyan, ano ho, na napakaganda ho ng kanyang sinabi na iyan ho ay kinakailangan atin ding hong maisa puso at maisa isip na ang Diyos po ay malulugod sa bawat isa sa atin kung sa ating mga puso ay iingatan natin yung kanyang salita. Ano ho, di ba napakaganda? Kaya ho napakahalaga mga kapatid, kung tayo ho kasi ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus at hindi ho tayo nakapamumuhay na mayroong kalinisan sa kanilang paningin, ano ho, ay nagsasayang lang ho tayo ng ating panahon. Bakit? Sapagkat hindi ho tayo talaga pa nakasusunod ayon sa kanyang kalooban. Ano ho, kaya ho napakahalaga, tandaan po ninyo ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, kinakailangan ho yung tunay na mayroong kalinisan sa pananalita, sa isip, lalo tigit sa lahat, sa gawa. Ano? At paano ho mangyayari? Napakahalaga ho na binubulay-bulay ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, kung atin pong pag-aaralan, hindi na po natin masasabi yung mga susunod pang mangyayari. Ano ho? Talagang dapat sa Diyos lang po tayo umasa at dapat po manatili sa ating mga puso at isip yung kanyang salita upang tayo po ay makapanatiling mayroong kalinisan at nakikita po talaga sa atin ang pagiging tunay na lingkod ng ating Panginoon. Yan po ang una. Ikalawa, sabi po rito, buong pusong sundin ang banal na kautusan para makapanatili tayo sa pamumuhay na mayroong kalinisan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ho ng letter B or ikalawa, patayin ang makalamang gawain. So meaning to say talagang totally, wag na ho natin babalikan ni sa isip. Sabi ho ng Romans 8:30 na ito, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So yan, intindihin po natin ang sinasabi ng Biblia. Tayo raw po ay hindi na para dito. Kaya ang sabi ho, itong ginagawa natin, pinapatay natin yung makalamang gawain. Sabi ho ng Biblia, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Saan ho tayo mamamatay? Doon sa spiritual. At ito ho ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. At yan ho ang pinakamaganda nang tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi ho ng talatang ito, wala na ho tayo doon sa old nature. Tayo ho'y binago na. Kaya ho ang ginagawa natin, pinapatay natin yung gawang makalaman. Ano ho ba yan? Yan ho yung ating nakasanayan. Sorry to say or sad to say, yan hong pag-iinom, na nararanasan at ginagawa natin noon, chismis, iba't iba pa, mga mahahalay na pananalita, mahalay na kaisipan. So, yan daw po ay dapat pinapatay natin dahil kung dyan pa rin daw po tayo mamumuhay, sabi ho ng Biblia, ang katawang makalaman ay kinakailangan pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit? Sapagkat kung hindi raw po, tayo po, yung ating espiritu po ang magkakaroon ng problema. Kaya ang sinasabi, hindi na kayo para dyan, sabi ng Biblia, kaya dapat pinapatay ninyo yung gusto ng laman. Yang makalaman na iyan na magpapahamak sa inyo kung hindi ninyo mapagtatagumpayan. Sabi ho ng Roma 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Sakit. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ayan. So, para daw ho tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kalinisang nais ng Diyos sa atin, sabi ho ng Biblia, pinauunawa po sa atin na yung pagsunod or kung susunod pa tayo sa hilig ng laman, ito raw po ay maghahatid sa atin ng kamatayan. At ang sabi, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya napakaganda mga kapatid, na kinakailangan dinidisiplina natin yung ating sarili at itinatanim po natin sa ating isipan, hindi na tayo para dyan.
Hindi na ho kalooban ng Diyos na tayo ho ay mamuhay pa sa laman. Ano ho, kaya ho kinokontrol dapat natin ang ating sarili, pinipigil natin yung dila natin sa pagsasalita ng hindi tama. Ano ho, lalo na ho yung ating physical body ay kinokontrol natin kung tayo ho ay medyo nagagalit. Ano ho, kaya ho sabi ho ng kawikaan, yung galit, ano ho, yung init ng ulo ay naghahatid sa atin sa kapahamakan. Pero yung buhay na nais ng Diyos sa atin ay buhay na kung saan ay may magandang patotoo. Kaya ho, ang sabi, kung tayo ay patuloy na susunod dyan sa hilig ng laman, ay hindi ho tayo makapamumuhay ng may kalinisan. Maitago po man natin yan sa tao, pero tandaan niyo sa Diyos, hindi ho natin kayang itago. Kaya ho bilang Kristiyano, ang ginagawa ho natin, pinapatay na natin yung makalamang gawain. Yan pong ibig sabihin po nung pinapatay yung makalamang gawain, yun pong ating sarili. Kinokontrol po natin sa masamang pananalita, yung bibig, ano ho, masamang kaisipan, ano ho, at doon sa mga masasamang gawa. Ano ho. Sabi ho ng Roma 6:6, sabi ho ganon, alam natin na ang dati nating pagkataon ay naipako na sa krus. Ano ho, kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ako, ang ganda, ano ho. Dapat daw po nating isipin, ano ho, na yung ating dating pagkatao, ano ho yun, yung mapapahamak, yung gumagawa ng mga hindi karapat-dapat or hindi kanais-nais. Dapat ho nating itanim sa ating isipan, ito ho ay kasama ng Panginoong Hesus na naipako na doon sa krus. Meaning to say, doon ho ay tinapos na ng Panginoon itong pamumuhay natin na ganito. Kaya ho ang sabi, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Ibig sabihin po noon, mamatay, mabago, ano ho, doon sa naisin ng ating Panginoon. Ano ho, kaya ang sabi, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ang ibig sabihin po noon talagang totally, ikaw, ako ay may gagawin para ho tayo ay makapamuhay ng malinis. Dapat ho nating tandaan, hindi lang ho tandaan, dapat ho nating ipamuhay na tayo ho ay tinubos na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Kasama na ho niyang napako doon sa krus yung mga kasalanan na atin hong pinaggagawa noon. Kaya ho ang sabi, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Ano ho, dapat ho nating tandaan, ginawa ho ng Panginoong Hesus ang hindi natin kayang gawin. Alin po? Yung pagpapakasakit doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng malinis na pamumuhay. Hindi na ho tayo dapat sumusunod pa sa hilig ng laman. Hindi na ho tayo dapat pang nauudyukan ng masamang espiritu, ano ho, at nakokontrol tayo at ipinagagawa sa atin ang anumang ating magustuhan. Hindi na po tayo dapat dyan. Dapat ho ay pinagtatagumpayan natin yan sa pamamagitan ng pagsupil natin sa ating sarili or sa pamamagitan ng pagdisiplina natin sa ating sarili, sapagkat kung hindi po natin ito didisiplinahin, baliwala po ang ating ginawang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ano ho? Kaya ho, ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 5 to 10, sabi ho ito, sabi ho ng verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano ho yan? Eto, sabi ho ganon, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako, kaya ho pala, hate ng Lord iyan. Ano ho, ang katulad niyan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ho, sabi ng Biblia, tayo ho para makapamuhay ng malinis sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming nakakakilala sa atin na tayo ho ay mga born again na. Ang sabi ho ng Colossians chapter 3 verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano ho? Ano yan? Sabi ho niya, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman, ano ho, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ho ng verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos
ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So, ibig sabihin po, nung talatang 6, kung ipamumuhay pa natin yung sinabi sa talatang 5, tayo po ay tatanggap ng parusa. Bakit? Sapagkat kung sa kabila po na nakikilala na natin ang Diyos at dyan pa rin tayo namumuhay, ang sabi pong ganon, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. At ginagawa pa rin natin ang ating magustuhan. Ano ho? Kaya hindi na dapat. Sabi ho ng verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinagaharian pa ng mga ito. So, yan ho ang ating naging buhay. Kaya sabi ho ng talata, kayo. Sino ho yung kayo? Tayo. Ano ho daw tayo? Namuhay tayo sa ganyang mga pagnanasa. Ano ho? Nang tayo'y pinagaharian pa niyan. Kaya ho sabi ng verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Ano ho? Yan ho ang sabi ng verse 8. Sabi ho kasi ng verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyan nang kayo ay pinagaharian pa ng mga ito. Pero sabi ho ng verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit na pinagmumulan ho ng kawalan ng kalinisan ng pamumuhay. Ano pa? Puot. Ano ho? Ano pa? At sama ng loob. Ano ho? Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Bakit? Sapagkat hindi na ho tayo namumuhay noon sa ganyang pamumuhay at maging hanggang ngayon. Ano ho? Kaya bakit? Dahil tayo ho ay tinubos na ng Panginoong Hesus ng kanyang banal na dugo nang siya po ay ating tanggapin bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Kaya ho napakalinaw ho ng sinasabi ng talatang ito sa atin na tayo raw ho noon ay namuhay niyan at itinakwil na natin. Kaya ho ang sabi ng verse 8, ngayon ay itakwil na ninyo yan. Hindi na ho pinakailangan na tayo ay galit na galit sa mga taong gumagawa sa atin ng pangit. Ano ho? Sa halip, sabi ho ng Biblia, kung mayroon ho tayong kinagagalitan, ipanalangin ho natin siya. Or kung may mga taong gumawa sa atin ng masama, ipanalangin natin siya. Sabi ho ng Kawikaan, ano ho? At sabi, kung gusto mong makasundo, regaluhan mo ng lihim. Ano? Bakit? Kasi nga po, hindi na tayo dapat dyan. Sabi ho ng verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Ano ho? Kaya ho, mga kapatid, kung hinubad na ho natin yan, papaano sa pamamagitan ho ng tanggapin natin ang Panginoong Hesus? Sabi ho, pati ang mga gawa nito, ang linaw, ano ho, itin ko lang, sabi ho ng verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Tigilan na raw ho natin to. Magsabi tayo ng totoo. Minsan ho, may mga Kristiyano na para lamang sumikat ay magsasalita ng kasinungalingan at na kung ano-ano, ay hindi na ho dapat yan. Sabi ho, sapagkat hinubad na ninyo ang ninyong pagkatao. Ano ho yun? Yung ating old nature. Ano ho? Yung noon na gumagawa ng mga ganyan. Sabi ho gano'n, pati na ang mga gawa nito. So yung mga gawa ho ng ating lumang pagkatao, hinubad na ho natin yan. At hindi na ho dapat pang makita sa atin. Ano ho? Sabi ho ng verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So napakaganda, no? Hindi ho pala natin makikilala ng lubos ang Diyos kung hindi ho natin huhubarin yang mga sinasabing yan na lumang pagkatao, ano ho, na nagpapahamak sa atin. Kaya ho mga kapatid, napakalinaw ho, tinuturuan tayo ng Biblia na kung saan maging malinis ang ating pamumuhay sa harapan, una ng Diyos, pangalawa ng makapal na saksi. Bakit? Sapagkat tayo po ay dyan na inilalagay ng Diyos. Muli pong nire-restore ng ating Panginoon yung original na creation sa atin. Ano ho, yung tayo ho'y nakapagpapakita ng buhay na mayroong kabanalan. Kaya ho mga kapatid, tandaan po natin yan, ano ho, ang atin pong topic na dinidiscuss,
dapat po malinis yung ating pamumuhay. Ano ho, mga dapat gawin? Ito pong ating mga pinag-aaralan. Ano ho? At yung mga talata na nagsasabi na tayo ho ay hindi na ho makalaman. Tayo ho'y may binagong buhay na. Kaya ho sabi, hubarin na yung lumang pagkatao. Ano, huwag kayong magsisinungaling sapagkat yun pong ating dati or lumang pagkatao, hinubad na ninyo. Ano ho, pati ang mga gawa nito. Paano tayo makapagtagumpay? Sabi, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Dahil kung hindi ho natin kalilimutan yan, kung hindi ho natin tatalikuran yung ating lumang pagkatao, hindi ho natin makikilala ng lubusan ang ating Diyos. Yan ho ang ikalawa. Ikatlo, sabi hong ganun, sikaping masunod ang kanyang kalooban. Ako, magsikap po tayo. Bakit? Sapagkat kung tayo ho'y nakapagsisikap sa ibang mga bagay, lalo hong pinakamagandang sikapin natin masunod ang kanyang kalooban. Sabi ho doon sa awit 119 verse 2, verse 1, sabi ho ito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ano ho? Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Nako, mapalad daw po tayo kung ang ating pamumuhay ay may kalinisan. At paano ho mangyayari kung tayo ho ay susunod sa kautusan or sa kalooban ng ating Diyos. Ano ho? Sabi ho, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Meaning to say, pag sinabi hong sinusunod araw-araw, yan ho ay nakatanim sa ating puso at isipan. At yan ho ang dapat nating sinusunod, ano ho, upang makapanatili yung ating pamumuhay sa malinis na kaanyuan. Ano ho? Verse 2, sabi ganon, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ako, napakaganda. Ano ho? Mapalad daw po ang sino man sumusunod sa kanyang patakaran. Ano ho bang patakaran ng Diyos? Holy living. Ano ho? Magkaroon ho tayo ng balancing pamumuhay bilang Kristiyano. Ano ho? Kinakailangan ho kung mayroon tayong nagagawa para sa mundo, para sa atin pong ikabubuhay at nag-uubos po tayo ng oras dyan, napakahalaga ho, balanse, dapat may oras din po tayong ginugugol para ho doon sa salita ng Diyos. Ano ho, para ito ng ganon ay ating masunod. Kaya nga ho, yun pong ating ginagawa ay tila baga pine-perfect natin, ano ho, kung papaano masusunod ang kalooban ng Diyos. At kung nakasusunod ho tayo, tatama ho sa atin ang sinasabi ng Biblia, ano ho iyon, mapalad tayo. Ano ho? Dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yan ho ang pangatlo. At pang-apat, sabi ho rito, ito ho ang last ng Roman number 1. Sabi ho ng pang-apat, umiwas na sa karahasan. Ako bilang Kristiyano ho, sana yan. Sabi ho ng awit 119 verse 3. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ang ganda, ano ho? Bakit? Sapagkat nakaiiwas po tayo sa kaharasan kung ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos ay matuwid. At kung matuwid ho ang ating ginagawa, sabi ho sa atin, tayo'y ganap. Ano ho? At kung tayo'y ganap, ang sinasabi ho'y nakasusunod tayo sa kanyang kalooban. At hindi lang ho basta nakasusunod. Sabi ho ng talata, doon sila lumalakad. Napakahalaga ho na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at naunawaan ho natin. At higit sa lahat, ito po ay ating nilalakaran. Para ng ganon, ma-straight po natin na yung ating pamumuhay ay maipakita natin na tunay na binago na ng Diyos at sa gayon nakikita nilang tayo ho'y kakaiba sa ating pamumuhay. Ang ibig sabihin po noon, may malinis tayong pamumuhay at tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon. Ano ho? Sabi ho ng awit, ano ho, 119 verse 4, sabi,
ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. So noon pa po, mga kapatid, noon pa po ay ibinigay na ito ng Diyos para masunod. Ano ho? Hindi lang basta masunod, ang sabi ho rito, upang buong pusong masikap na ito'y ating masunod. Kaya ho napakahalaga mga kapatid, para ho tayo ay makapamuhay ng mayroong kalinisan at ang tanong, dapat nga ba yan? Ang sagot ay oho. Bakit? Sapagkat tayo ho'y binago na ng Diyos, inalis na ho tayo dyan at ang taguri ho sa atin ngayon, tayo ho ang ilaw at asin ng sanlibutan. At hindi ho tayo magiging ilaw kung ang ilaw ho nating na ipapakita ay aandap-andap o pupundi-pundi, o yung kikislap-kislap at wala hong alat yung asin. Bakit? Sapagkat nadadala pa rin tayo ng sanlibutan. Dapat hindi na ganyan. Dahil kung magkaganon, hindi ho tayo magiging ilaw at asin ng sanlibutan. Ano ho bang ibig sabihin ng ating pagiging ilaw at asin? Tayo ho ay kinakikitaan dapat ng malinis na pamumuhay at sa ganon, ang mga nakakasaksi po nito sa atin ay atin pong naaakay sa katwiran din at sa pagtanggap sa ating Panginoon. Yan ho ang purpose niyan. Kaya ho dapat bilang mga tumanggap na kay Kristo, wala na ho yung malalaswang pananalita kagaya ho nung ating pinag-aralan kanina doon ho sa verse 8 ng Colossians chapter 3. Ang sabi ho ganun ng ating ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Bakit? Ay kasi nga po, tayo po ay binago na ng Diyos. Nakakilala na po tayo sa Kanya. At yan pong ating lumang pagkatao, sabi ng ating pinag-aaralan, ay hinubad na natin. Ano pong ibig sabihin ng hinubad? Itinakwil na natin yan at totally kinakalimutan at ang nilalakaran ho natin ay ang bagong buhay. Kaya ho ang sabi ng ika-4, umiwas na sa karahasan sapagkat hindi na ho tayo dyan. Alam po ninyo, nung isang araw kausap ko yung aking kapatid, sabi niya sa akin, Ador, alam mo, pag pala tumatanda na ang tao ay nakakaisip na ng tama. Kaya napakaganda. Ganon din ho sa ating pamumuhay Kristiyano. Dapat ho'y maisip natin na habang tayo po ay tumatanda sa ating edad dito sa lupa, naiisip po natin na ang Diyos na lumikha sa atin ay noon pa nagbigay na ng kanyang utos, upang buong pagsisikap na ito'y ating masunod, upang nang ganon, maibalik ho yung original na creation sa tao, yun? Yung mayroon tayong pamumuhay na kabanalan, at upang mangyari po iyan, dapat ho'y tandaan natin itong mga apat na ito na ating naunang pinag-aralan, itanim sa puso, yung kanyang salita, sikaping masunod, ang kanyang kalooban, umiwas na sa karahasan. Bakit? Sapagkat lahat po ng yan ay hinubad na natin at nagpapatunay na hindi na ho iyan ang ating pagkatao. Tandaan po ninyo, napakahalaga po mga kapatid na makita po sa atin na tayo nga ay ilaw at asin ng sanlibutan ito sapagkat kung inyo pong igagala ang inyong paningin, napakarami po ng mapapahamak pa. Subalit kung hindi po tayo makapagpapakita niyan, tunay nga ho na mapapahamak sila. Kaya ho yan ang purpose ng Lord, para ho tayo ay maging maayos sa harapan ng makapal na saksi, para ho sila ay magkaroon din ng pagkakataon na makakilala. Kaya nga ho, sino ba ang pag-asa ng mga yan? Walang iba kundi ikaw, kapatid, na nakakilala na sa ating Panginoon. At kung ang iyong buong sambayanan or buong pamilya ay hindi pa nakakakilalang lahat, ikaw ang magiging ilaw at asin dyan. Napakahalaga na makita sa iyo ang pamumuhay na mayroong kalinisan. Sa iyong pananalita, sa iyong mga gawa, sa iyong pag-iisip, napakahalagang napakalinis ng iyong pamumuhay. We are not perfect, pero ang sinasabi ho nito, unti-unti ho tayong nililinis ng ating Panginoon para unti-unti rin ho nating maipamuhay ito at makita ho sa atin ang pagbabago. Bakit? Sapagkat yan ho ang kanyang layunin
nang tayo ho'y kanyang piliin, nang tayo ho'y tumanggap sa kanyang kaisa-isang anak. Sabi ho ng Mangangaral chapter 12 verse 13 ay ito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi ho ng Mangangaral, ano daw hong masasabi? Ito sinabi niya, matakot kayo sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Take note, uulitin ko lang. Mangangaral 12:13 sa English, Ecclesiastes. Ano ho? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano raw ho yun? Sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Para ano? Para tayo ho ay maging malinis, una sa kanyang harapan, pangalawa sa makapal na saksi. Kumbaga yung ating pananalita, iwasan na po natin tayo ay makakasakit. Bagamat mayroon po tayong mga kasamang ganan, napakahalaga ho para sila'y mabago, makita po sa atin ito, malumanay. Sabi ho gano'n ng Bible, ituwid mo sila, sabi ho ni Pablo kay Timothy, ituwid mo ang mga sumasalangsang diyan sa katwiran sa malumanay na pananalita. Bakit? Sapagkat kung marahas ang ating pagtutuwid, hindi ho kikilala yan. Ganon din po tayo, dapat ho nating maintindihan ang sinabi ng Mangangaral 12:13, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ho yun? Magkaroon ng malinis na pamumuhay, una sa harap ng Diyos, pangalawa sa harapan ng mga taong nakakakilala sa atin na tayo ho ay mga born again na. Sapagkat kung hindi ho nila makikita yan, wala ho silang pag-asa na mabago ang buhay, wala ho silang pag-asa na mailigtas natin sa ganyang kalalagayan. Yan ho ang buod noong Roma number 1, At Roma number 2, sabi hong ganon ay buong tiyagang hanapin ang kanyang kalooban. Ako, napakaganda, bilang ikaw ay kumilala sa Diyos, para ho ikaw ay magkaroon ng malinis na pamumuhay, o tayo, ay magkaroon ng malinis na pamumuhay, buong tiyaga po nating hanapin ang kanyang kalooban. Ano ho ibig sabihin nun? Buong tiyaga nating sundin kung ano ang nais ng Diyos. Paano ho yan? Una, sabi hong ganon, huwag magmamalaki o maging mapagmataas. Naku, iwasan daw ho natin yan. Bakit? Hindi na ho tayo tinawag ng Diyos para dyan. Dyan nga ho tayo iniiwas. Para ho mahanap natin ang kanyang kalooban. Napakahalaga ho na makita sa atin ang tayo ay mayroong humble heart, or humble attitude. Paano? Huwag magmamalaki o maging mapagmataas. Sabi ho ng Awit 119 verse 21, ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa, ang sa utos mo ay laban. Ako, nakakatakot. Bakit? Sapagkat kung hindi ho natin makikita at malalaman kung ano ang tunay niyang kalooban, ay tunay nga na ito ho ang ating kasasapitan. Ano ho iyon? Tayo ho ay parurusahan, sabi ho ng Biblia, kung ang pagmamataas ay makikita pa sa atin. At sabi pa ng Biblia, at tayo ho ay isusumpa kung tayo ho ay hindi susunod ayon sa kanyang kalooban. Ako, ang sakit, wag naman sana, Kaya ho napakahalaga bilang Kristiyano, hindi ho natatapos ang pagtuklas ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at hindi ho natatapos ang ating pagsasaliksik upang ating masunod ang salita ng Diyos. Napakahalaga ho niyan. Kaya ho sabi ng James chapter 4 verse 16, or Santiago sa Tagalog, sabi ho ganito, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang,
at iyan ay masama. Nako, sino ang sinasabihan dyan? Ay di ho yung mga taong nagyayabang pa na sa kabila ho ng may ginawa ng pagtanggap sa Panginoong Hesus ay nakikita pa ho ito sa atin. Kaya ho ang sabi, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ano? Masama ho pala ang pagmamalaki, masama rin ho pala ang pagmamayabang. Kaya ho ang sabi ho ng Biblia, dapat makontento ka kung ano ang meron ka. Paano yon? Kung ano ang biniyayang binigay ng Diyos, hindi mo dapat ipagmalaki at hindi ka dapat magyabang. Ano ho? Kumbaga parang full ka lang at pasalamatan mo ang Diyos. Kung halimbawa binigyan ka ng maayos na pamumuhay, isa lang ang dapat marinig sa iyo ay ito. Ano yon? Thank you, Lord. Ano ho? Hindi yung ipagmamarali mo pa or ipagmamalaki mo pa at ipagyayabang mo pa. Bakit? Sapagkat hindi naman galing sa iyo yan. Ano ho? Although ikaw ang nag-effort, pero tandaan mo, kaya mo nagawa yan niloob ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa atin ng Bible, walang sino mang may pagmamalaki ang tao or walang anumang may pagmamalaki ang tao. Kaya ho tandaan natin, para ho tayo ay maging malinis. Una sa harapan ng Diyos, ano ho, bilang isang Kristiyano, dapat ho hinahanap natin ang buong tiyaga ang kanyang kalooban. At papaano ho ba yon? Sa pamamagitan ho, makikita natin yan kung hindi ho tayo magmamalaki at hindi ho tayo magiging mapagmataas, sapagkat yan ho ay inalis na ng ating Panginoon at hindi na ho dapat makita yan. Kaya ho ang sabi ni James chapter 4 verse 16, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Napakabait po ng ating Panginoon sapagkat hindi ho siya nagkukulang, kumpleto ho ang kanyang salita. Ano ho? Tinuturuan ho tayo upang tayo ho ay makapamuhay na mayroong kalinisan at hindi na ho tayo makapagmalaki pa, hindi na ho tayo makapagyabang pa, ano ho, bilang tayo ay mga Kristiyano na kung ano ho ang blessing na mayroon tayo, napakahalaga ho na cool ka lang, ano ho, pabayaan mo silang mga nagmamalaki. Bakit? Wala naman hong mangyayari sa inyo kung ang lahat ng mga iyan ay magmalaki. Ngayon, kung sila man ay nagmamalaki, pagkatapos nating sabihan na hindi na dapat yan at ginagawa pa rin nila, bayaan niyo po sila, ano ho, sapagkat sila rin ho naman ang mananagot sa ginagawa nilang iyan. Bakit? Sapagkat yan ho ang sinabi ng Biblia, masama ho kasi yan at lahat ho ng masama ay hindi ho paliligtasin ng ating Diyos. May katapat ho na parusa. Sabi ho ng 1 Corinthians chapter 5 verse 6 ay ito, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Ano ho? Kaya ho, ibig sabihin po niyan, kung paunti-unti ay ginagawa natin ang pagmamalaki, tandaan po ninyo, lalaki yan. Ano ho? At hindi ho magiging maganda ang epekto. Kaya ho ang sabi, huwag magmalaki o maging mapagmataas para ho tayo ay makapamuhay ng mayroong kalinisan at nang ganon, makita ho natin ang tunay na layunin ng Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat alam ko po at alam nyo rin po na ang purpose ng Lord ay ilayo tayo dyan or hugutin tayo dyan or alisin tayo dyan sa mga ganyan pang attitude natin. Bakit? Sapagkat alam po ng Diyos, hindi yan ang karapat-dapat na pamumuhay ng isang individual na tao. Kaya nga ho yan ay inalis ng Diyos hinubad ano ho, yung ating lumang pagkatao para hindi na ho natin magawa yan. Ano ho? Sabi ho ng 1 Corinthians 3:21 ay ito, sabi, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao para sa inyo ang lahat ng ito. Anong ibig sabihin po noon? Tayo hong lahat, walang exempted. Kung tao ka, ano ho, ay ikaw ay kasama dito. Ano ho? Anong sabi? Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagawa ng tao para sa inyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin po sa ating lahat, tinutukoy ho nito ay tao na kung saan ay mayroon pang ganitong attitude, pagmamalaki o pagmamataas. Mga kapatid, tandaan po ninyo ang sasabihin ko, hindi na po tayo kinakailangan na mayroong ganyang attitude or inalis na po ng Diyos
ang ganyang attitude sa atin. Kaya patuloy ho sinasabi niya sa atin, pamumuhay ng malinis ng tao sa harapan una ng Diyos at ng mga kapwa-tao para ho sila'y maakay natin at sa ganon magbunga ang ating ginagawang ito at dumami at dumami at dumami ang makakilala sa Diyos at mamuhay na mayroong katarungan at mayroong katwiran. Ano ho? Letter B, sabi hong ganon, huwag iwawaglit ang kautusan ng Diyos. Kaya ho, ang turo kanina, basahin. Para ng ganon, sabi hong ganon, huwag iwawaglit ang kautusan ng Diyos. 119 ng awit, verse 165. Ito ho, ang sabi, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang ganda, no? Bakit? Huwag daw iwawaglit ang kautusan ng Diyos para ng ganon, hindi ho tayo mabuwal. Napakaganda. Napakaganda hong isipin na yung salita ng Diyos ang patuloy na babago sa atin. Ano? Sabi, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Para hindi ho tayo mabuwal, mahalin po natin ang utos ng Diyos sapagkat kung mamahalin po natin yan, magkakaroon po tayo ng mapayapang buhay at hindi lang mapayapang buhay, magiging matatag ang ating pagkatao. Kaya ho napakahalaga, mga kapatid, na itanim ho natin sa ating puso at isipan ang kanyang kautusan. Upang nang ganon, maging matatag po tayo at nang ganon, maging malinis ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Sabi ho ng Leviticus chapter 18 verse 5 ay ito, ang sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako, si Yahweh. So ano ang ibig sabihin noon? Ang Diyos po ang nagsasabi ng ano? Kung ang sino man daw po ay tutupad ng kanyang kautusan at ng ano, ng kanyang tuntunin ay mabubuhay. Meaning to say, hindi lang ho dito, even in our eternal destination in heaven with our God, ano, yung pong ating Diyos na sinasamba. Siya ho nagsalita niyan, ano, kaya ang sabi, huwag iwawaglit ang kautusan ng Diyos sa ating isipan, sa ating puso upang sa ganon maipakita natin, ano, maipakita natin yung maganda at malinis na pamumuhay at nang ganon ang iba ay makakilala at sumunod sa ating Panginoon. Ano? Sabi ho ng Deuteronomy chapter 30 verse 16 ay ito, kung sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kalooban, ano ho ang sabi? Sabi hong ganon, ibibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh ang inyong Diyos at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo at sa lupaing ibibigay niya sa inyo, bibigyan kayo ng mahabang buhay at gagawing malaking bansa. Ito ho'y sinasabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel mismo at sinasabi rin ho sa atin ngayon na tayo hong lahat na mayroong ginawang pagtanggap sa kanya ay kinakailangang magkaroon ho ng malinis na pamumuhay upang nang ganon, sabi ho ng Biblia, kapag atin daw pong itong sinunod, ano ho, ang mga utos na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano ho, tayo ho ay pagpapalain niya. Ano? Sa lupaing ibibigay sa atin. Ano ho yun? Kung saan po tayo nakatira ngayon, ibe-bless po tayo ng Diyos kagaya ng kanyang bayan kung susundin po natin ang kanyang kalooban. Ano ho? Bakit? Dahil kung susunod po tayo sa kanyang kalooban, isa lang ho ang natitiyak ko, magkakaroon ho tayo ng malinis na pamumuhay at kung tayo ho'y may malinis na pamumuhay, kita ho tayo ng Diyos
at pagpapalain po niya tayo. Ibig sabihin po noon, wala ng mga pananalita na malaswa, wala nang kaisipan, wala nang mga bagay-bagay na naipakikita natin na yung ating kapwa ay ating nasasaktan, wala na yung malalaswang naririnig sa ating bibig. Bakit? Sapagkat yan ho ang sinasabi ng Diyos. Kung tayo po ay mamumuhay pa dyan in kontra sa hindi ho tayo pagpapalain. Pero kung tayo ho'y iiwas dyan, sabi ho ng Biblia, napakalinaw, siya at ang kanyang kalooban ay masusunod. Ang sabi niya, ang kalooban niya ay pagpapalain niya kayo na sumusunod sa kanya. Ganda, At sabi ho ng awit 119, verse 155 ay ito ho. Ang sabi? Sabing ganon, iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Naku, sakit, Ibig sabihin, kung iwawaglit po natin sa ating kaisipan yung kautusan ng Diyos, ang sabi ho, ang tawag sa atin, masama. At yun daw hong masasama, sabi niya, tiyak na di maliligtas. Bakit daw po? Dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. So therefore, yun pong kalooban ng Diyos ay kinakailangang mangyari at ito po'y ating maisabuhay at sa ganon magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay at kung meron na nito, ang tawag po doon ay pamumuhay na ganap. At tayo ho ay maliligtas. Yan po ang sinasabi ng Biblia, at sinasabi nung letter B nating pinag-aaralan or letter C or ikatlo, sabi ho, iwasan ang maging palalo. Wag po tayong magpapalalo or magmamataas sa harapan ng Diyos. Kawikaan 27:2, hayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang sariling bangkoy wag mong buhatin. Naku po, ganun pala ho iyon. Kung tayo ho ay magiging palalo sa harapan ng Diyos, tunay nga po na ang ating Diyos ay malulugod sa atin. Malulugod po ang ating Panginoon sa atin at sa ganon, tayo ho ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kawikaan chapter 9 verse 6, eto ho ang sabi, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang ganda, lilisanin, ibig sabihin, tatalikdan, iiwan, alin daw ho yun? Kamangmangan. Ano ho yung kamangmangan? Yung buhay natin noon na hindi ho natin makontrol. Ano ho yan? Yung mga pananalitang walang taros, masasakit na pananalita, pamumuhay na hindi ho kalugod-lugod sa Diyos, etc., etc., etc. Sabi ho ng Kawikaan, 9:6, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Bakit? Sapagkat kung ang landas po ng unawa ang ating tatahakin or lalakaran, titiyakin ko po sa inyo, magkakaroon kayo o magkakaroon tayo ng pamumuhay na may kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ho ng Kawikaan 21 verse 4, sabing gano'n na ito, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Naku po, ay kung tayo po pala ay meron pang kayabangan at ang ugali po natin ay nang mamata pa tayo, nangmamata, ibig sabihin, namamaliit, kumbaga, halimbawa ho, nakarating tayo sa estado ng ating buhay na naabot natin yung ating pangarap, nagkaroon tayo ng magandang bahay, magandang sasakyan, sa madaling salita, magandang buhay, mamatahin po natin yung mga mahihirap. Nako, hindi ho yan kalooban ng ating Diyos. Bakit? Sabi ho, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Kung ganun pa rin ho tayo ho ay papasok pa rin or mababansagan pa rin makasalanan. Kaya ho, hindi na dapat yan sapagkat tayo po ay binago na
ng ating Panginoon at unti-unti ho natin sinasanay ang ating sarili na ilayo diyan sa pagmayayaba o sa pusong mayabang at ilayo yung ating ugali na mapagmalaki or mapangmata. Dapat be humble sa harapan po una ng Diyos, pangalawa sa mga tao, lalo na't alam na tayo ay born again na. Yan napakagandang sinasabi o binabalita ng ating pinag-aaralan na ang ibig sabihin po, para tayo ay magkaroon ng malinis na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia na atin pong pinag-aaralan. Letter D, at dito tayo magtatapos. Sabi ganon, huwag maging hangal. Nako, napakasakit. Pero yan ang totoo. Sabi ng Kawikaan 26:11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Naku po, ang bigat. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Naku, sa kabila pala na tayo ay may ginawa ng pagkakilala o pagtanggap sa Diyos at tayo ay naging hangal pa. Ano ba yung hangal? Naku, sa isang salita po o sa ibang pabalbal na salita, ito ay inutil. Pag sinabing inutil, walang silbi. Masakit ang katotohanan, pero ito po ang totoo. Huwag daw tayong maging hangal upang tayo ay makapamuhay ng may kalinisan sa harapan ng Diyos. Bakit? Sabi ng Kawikaan, ulitin ko lang, 26:11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Meaning to say, ibig sabihin noon? Kung pagkatapos nating tanggapin ng Panginoong Hesus at hindi mababago ang ating buhay, doon pa rin po tayo lilinya sa ating maruming pamumuhay. Naku, para raw tayong aso na pagkatapos isuka ay binabalikan pa. Sabi ng Kawikaan 27:12, sabi ito, alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. So, alin maganda sa dalawa ay di ang maging matalino. At paano iyon ay di sumunod sa salita ng Diyos. Paano? Ito ay dapat nating binubulay-bulay sapagkat sabi ng Biblia, ang kulang sa talino ay humingi sa Diyos at siya ay pagkakalooban. At ang sabi yun daw katalinuhan ay tunay na nagmumula sa Diyos at yan ang sa atin ay nagdadala sa kaayusan. Kaya ang sabi, alam daw ng matalino kung may panganib at siya ay nag-iingat. Anong ibig sabihin nun? Kapag alam nating hindi na maganda, ang ginagawa ng may unawa ay hindi na ito ginagawa or hindi na ito sinasalita. Bakit? Sapagkat alam niya, kung sasalitain niya, mayroon masasaktan at para sa kanya, hindi magiging maganda ang resulta. Bakit? Sapagkat siya ay binago na ng Diyos. Kaya nakakatakot sa kabila na atin siyang tinanggap at wala pagbabagong makikita sa atin. Nako, ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong parusa ang igagawad sa atin. Ang tinitiyak ko mayroong parusa. Pagkatapos natin makilala siya, tayo ay wala namang pagbabago, ay wala pa rin pagkakaiba ang buhay natin noon sa ngayon kung hindi tayo makapamumuhay ng mayroong kalinisan sa harapan ng Diyos. Kawikaan 12:1, sabi ito, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Nako, ang sakit. Yun daw taong may unawa ay makapamumuhay dahil makapamumuhay ng ayos dahil sila tumatanggap ng payo or nakikinig sa payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Kaya sana sa umagang ito, napakahalaga na ating mabulay-bulay ang salitang ito na ating mga pinag-aralan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya sabi, dapat tayo ay marunong tumanggap ng payo. At hindi na tayo dapat matigas ang ulo.
Napakahalaga ho bilang Kristiyano, tayo ho'y umiiwas na dyan at hindi na ho tayo dapat namumuhay pa sa ganyang pamumuhay. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Yamang tayo ho ay binago na ng Diyos. Napakahalaga ho na ang ating pamumuhay sa kanyang harapan ay mayroong kalinisan. At ganun din po sa mga nakasasaksi o nakakaalam na tayo ho ay mga born again na. Atin hong kontrolin ang ating sarili. Hindi ho ito mahirap sapagkat may kasabihan no, kapag ayaw, may dahilan, kapag gusto, may paraan. Kaya ho laging may paraan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Para Para ho tayo ay makapamuhay na may kalinisan at sa ganon, makita po ng makapal na saksi na nakapaligid sa atin na ang tinutukoy ko po rito yung mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Na tayo ho ay maging ilaw at asin sa kanila. Sapagkat kung hindi po magkakaganon, saan po tayo patutungo? Ano po ang pagkakaiba natin sa mga walang pagkakilala sa Diyos? Wala po. Kaya po sa umagang ito, hinahamon po tayo ng Biblia. Tayo po ay dapat mayroong kalinisan ang ating pamumuhay. Sa ganon, tayo po ay kanyang kalugdan. Ulitin ko po ang ating pinag-aralan. Pananatiling malinis, pamumuhay natin. Tama bang gawin? Tama po ito. Sapagkat tayo ho ay tinubos na ng banal na dugo ng ating Panginoon at tayo po ay may binagong buhay na. Kaya dapat po tayo ay maging ilaw at asin at wala na ho ang mararagsang pananalita, wala na ho ang mahahalay na kaisipan, wala na ho ang malalaswang pananalita. At tayo ho ay tunay na makapagpakita sa harapan ng Diyos na tayo ay kanyang talagang binago na. At sa harapan po ng makapal na saksi na tayo ho'y i-recommit ang inyong buhay sa ating Diyos na buhay. Tayo ay sandaling manalangin. Aming Diyos na nakasasaksi ng aming buhay, nakaalam ng aming iniisip. Patawarin mo kami kung kami man bilang tumanggap na sa iyo ay naandyan pa rin sa pamumuhay na dati naming pamumuhay. Tunay nga o Diyos, sa sandaling ito kami po'y humihingi ng gabay sa iyo upang kami ay maging malinis sa amin pong pamumuhay at sa ganon kami iyong kalugdan at mangyayari po ito, Panginoon, kung lagi mo kaming sasamahan. Kaya sandaling ito, Diyos, hinihingi namin palagi ang iyong paggabay. Hinihingi namin, Panginoon, ang pagsama mo sa amin. Ganon din, kung mayroon pong mga Kristiyano na nakapanonood nito, O Diyos, unti-unti mong ipaunawa sa kanila na kinakailangang makapagpakita ng mayroong malinis na pamumuhay ang bawat isa. At para naman po doon sa mga nakapanonood nito na wala pang pagtanggap na ginagawa sa iyo, loobin mo, O Diyos, na sila po'y makakilala sa iyo, sundin ang iyong kalooban, at sa ganon sila'y magmana ng buhay na walang hanggan, at sa gayon, magkaroon ng kalinisan ang kanilang pamumuhay. O Diyos, salamat po. Maraming salamat sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at hindi ka nagkukulang ng mga paalala, ng mga turo kung papaano kami mamumuhay sa iyong harapan na mayroong kalinisan at paano kami mamumuhay na tunay ngang mga tinawag mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Maingat namin binabalik sa lahat ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo magtapos sa isang panalangin muli, ay makaririnig po kayong muli ng isang tanging bilang na ating nakaugalian na inihahandog ng aking anak na si John Amaica. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy nga na bago po tayo umawit sa ating Panginoon, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na niloob niyo po kami makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat po sa inyong salita na siyang nangungusap sa amin
at patuloy na kayo po, O Lord, ang siyang mamuna sa aming pong pagpupuri. Wa ito po, Panginoon, ay makapagbigay sa inyo ng karangalan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang aawitin ko pong ito ay may title po na Say the Word by Hillsong United. Patuloy niya na ihanda po natin ang ating pong puso sa pagpupuring ito. Hallelujah. Say the word and there is light. Say the word and dead bones rise. Every star and hangs on your voice. For your word never returns void. Reading in a billion skies, speaking to this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken, and it will not be shaken. Clinging for life to all your promise, hanging on every word that you say, it will remain. And my soul will hug and every word you say. Word made flesh you wrote in grace. Promise kept through cross and grave. Of the words of stone you spelled out loud. And when you say it is done, it is done. Written in a billion skies, speaking through this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken, and it will not be shaken. Clinging for life to all your promise, hanging on every word that you have written in a billion skies, speaking through this heart of mine. All that I am with all creation, hanging on every word that you've spoken, and it will not be shaken. Clinging for life to all your promise, hanging on every word that you say, it will remain. And my soul will hang on every word you say. 'Cause I know your word will never ever fail. And my soul will hang on every word you say. Hallelujah. Yun nga, ang aking pong inawit ay para po sa ating Panginoon lamang at patuloy nga po na ihanda natin ang ating puso para sa closing prayer na ihahatid po ng ating pastor. So ayan po, pagandang mensahe po noong awitin. At bago po tayo magwakas, tayo po ay manalangin muli. Pinupuri ka namin aming Diyos at pinasasalamatan sa mga bagay-bagay na ginagawa mo sa amin upang kami ay maging maayos sa iyong harapan, makapamuhay ng mayroong kalinisan na ayon sa iyong kalooban, sapagkat kami iyong pinili, iyong tinawag upang dito mamuhay, upang maipakita namin ito at upang kami ay tuluyang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Salamat po Diyos at patuloy po kaming umaasa na hindi mo kami pababayaan ni iwan man upang sa ganon kami lumakad
ayon sa iyong kalooban. At dalangin ko ang lahat ng mga kapatid, Panginoon, na nakapanood dito, iyong pagpalain at nawa, Panginoon, lalo itong maging daan sa lalo nilang ikalalago at maging daan ito sa lalo nilang ikaayos ng pamumuhay sa iyong harapan. Tulungan mo ang bawat isa na kung saan ikaw na aming Diyos ay lagi nilang mapapurihan. At ganun din, O Diyos, sa lahat po ng nakapanood nito, loobin mong maging daan ito para ikaw ay lalo nilang makilala. At sa gayon, O Diyos, sila po ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ang papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pong muling magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po na tayo ay magpakatatag. Tayo po ay laging magbabasa ng salita ng Diyos at lagi pong ilagay natin sa ating puso at isipan ng Diyos ay lagi lamang naandyan at meron po siyang mga magagandang bagay na inihahanda para sa atin at ito po ay mangyayari kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya. Kaya po wag nating kalilimutan, manalangin at magbasa ng salita niya upang ating lakaran ang tunay niyang kalooban. Bago po tayo mag-iwahiwalay, binabati ko pong muli ang ating mga kapastoran at binabati ko po ng happy anniversary ang atin pong church doon sa Kalamba na pinangungunahan ni Pastor Richard Rapas. On behalf of All Nation, Full Gospel Ministry, Santo Tomas, binabati po namin kayo ng inyong anibersaryo, ika-17 anibersaryo. At patuloy po kayong gamitin ng ating Panginoon at patuloy na mapagpala at lalong lumago sa pananampalataya. Ganon din ang ating mga kapastoran, Pastor Lou sa Cavite, Pastor Jobel NCR, Pastor Alex sa Southville at Pastora Reggie sa Isabela. Ganon din po ang lahat ng ating mga kapastoran sa UAE. Binabati ko po kayo ng inyong katatapos na selebrasyon ng anniversary. Lalo po tayong magamit ng ating Panginoon at lalo po tayong makapamuhay ng mayroong kalinisan at makita tayo na isang magandang patutuo sa mga makapal na saksi. Binabati ko rin po yung aking lahat ng mga klaseng nanonood nito, yung aking Kuya Mario at Ate LB na nanonood sa North Carolina, sa Amerika, ang pamilya ni Sister Miti, pamilya ng aking mga inaanak na pastor, ni Yayi, ni Dario sa Japan, ni Rowe at ni Eloy. So mga inaanak ko sa kasal, lalo na si Pastor Alex, inaanak ko rin sa kasal yan. Kaya magtagumpay kayong lahat sa inyong mga ministry at pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay, lalo na ang inyong ministeryo. Purihin ang ating Panginoon. God bless Philippines. God bless all nations. Mm-hmm.